Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay araw ng Martes sa ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Sa ating pagninilay, napakaganda ng ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica ay nagpapaalaala sa atin kung papaanong si Jesus na anak ng Diyos ay naparito, nagpakasakit, namatay upang tayo'y mabuhay. Sa kanyang kamatayan, tayo ay pinagkakalooban niya ng buhay. Sa kanyang kamatayan, tayo'y kanyang inililigtas. Kaya nga ito ay magandang balita para sa atin, na tayong mga nagsisikap na manalig sa ating Panginoong Hesus ay makakasiguro ng kaligtasan, makakasiguro ng buhay. At iyan din ang sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas. Sinasabi dito ang kwento tungkol sa isang tao na inaalihan ng demonyo o ng masamang espiritu. Kilala niya kung sino si Jesus. Alam niyang makapangyarihan si Jesus. At sa kapangyarihang ito ni Jesus, inutusan niya ang masamang espiritu, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At ang demonyo tumahimik at umalis sa katawan ng taong kanyang pinahihirapan. Tunay na si Jesus ang ating tagapagligtas. Inililigtas niya tayo sa kamay ng masama. Inililigtas niya tayo sa kamatayan. Kaya nga, ito'y napakagandang paalaala. Si Jesus lamang ang kailangan natin sa buhay, wala nang iba. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligtasan, wala nang iba. Si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya hingin natin sa Kanya, mga kapatid, ang biyaya na tunay nawa natin siyang kilalanin, mahalin at sundan. At sa ating pagsisikap na siya ay kilalanin, mahalin at sundan, tunay tayong maging mga lingkod na makakasama niya sa Kanyang kaharian pagdating ng takdang panahon. O Jesus na aming tagapagligtas, ikaw na nagbibigay buhay, maging tunay nawang tagapagligtas ka para sa amin ngayon, sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw na gawain. Amen.